mabuti, siya ay karapat-dapat. Amen. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, mapalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Hallelujah! Amen! Panginoon, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, walang katulad. Hallelujah! Sambahin ang ngalan mo, O Diyos. Sa mga oras ng aking pagdarasal, para bang usang hingalak na uuhaw, sa umaagos na batis ng iyong pagmamahal, ako'y idako mo sa piling mo, pagsama mo'y hangad, Panginoong Jesus. Walang katulad mo, pag-ibig mo'y wagas sa totoo. Oh, Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo, ako'y lingapin mo, oh Diyos. Sa iyo, O Diyos, ako'y mananalig. Mga pangako mo'y laging maaasahan. Di malilimot ang
natin sa Kanya. Panginoong Jesus, walang katulad mo. Pag-ibig mo'y wagas sa totoo. Oh, Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo. Ako'y lingapin mo, ako'y lingapin mo, ako'y lingapin mo, oh Diyos, oh Diyos, oh hallelujah. Praise the Lord. Good morning, my dear brothers and sisters. Welcome to our online service and welcome sa ating simbahan dito sa Bacolod City. We are live with our Sunday worship here in Bacolod City and palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Special greetings to our spiritual director, our beloved Apostle Joshua Blas, and all the members of the Execom, lahat ng mga workers natin, Luzon, Visayas, Mindanao, and of course, yung ating mga international churches. Welcome, welcome, welcome. At yung mga first-timers dito, welcome sa ating simbahan sa Bacolod. Praise God. Para po sa mga first-timer watching online, we welcome you. Praise God. So, for this month of February, our theme is about the family of God. Okay? Ang simbahan, ang ating pamilya ay kinakailangan sumasamba sa ating Panginoon. Our family must be a worshiping family and our church must be a worshiping and serving God. Hallelujah. So, ang ating Bible scripture is found in Joshua chapter 24, verse 15. Praise God. At ang sabay-sabay natin basahin ang nakasulat doon sa book of Joshua. Ready? 1, 2, and 3. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors serve beyond the Euphrates, and the gods of the Amorites, and whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. May the Lord bless the reading of His Word. Praise God. So this time is, ito po ang theme natin for this year, 2025. Joshua. Ang sabi dito, as for me and my household, we will serve the Lord. Okay, sa ibang translation, as for me and my house, we will serve the Lord. Praise God. So tayo daw ay, as a church, we are called by God as a family. Okay? Tinawag tayo ng Panginoon bilang isang family. Okay? We are a family here. So that's why we call ourselves brothers and sisters. Okay? Sa ibang lugar lang, dahil may mga iba-iba silang tradition or culture, hindi brothers and sisters ang tawagan. Medyo mas manong, manang, iba pang tawag, okay? But as a whole, as a church, we are called as a family. Sabi ni Joshua, kung kayo ay challenge siya kasi because he was already at his dying moment, he said, choose for yourselves. Make a decision right now. Kinakailangan magkaroon daw tayo ng decision. And that decision is an urgent decision. Okay? Kasi kumbaga mamamatay na si Joshua, he has already to make a decision. At tapos yung iiwanan niya, he is also telling them to make a decision now. Ngayong na kayo. Sino ang pipiliin nyo? Ang mag-serve doon sa mga gods
or mag-serve sa real God, sa tunay na Diyos. Now, ang sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Okay? Praise God. Paano ba tayo na-consider as a family? Okay? Ang sabi ng Bible, dun sa Hebrews chapter 2, verse 10 to verse 11, For God, God for whom and through whom everything was made, chose to bring many, children into His glory. It was only right that He should make Jesus, through His suffering, a perfect leader or the captain of our salvation, fit to bring them into their salvation. So now, Jesus and the ones He makes holy have the same Father. That is why Jesus is not ashamed to call them His brothers and sisters. So, ang sabi diyan dan sa New Living Translations, okay? Ang sabi dito is this. 'Di ba? Sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? Si Jesus, He is the Word. Okay? Merong siyang intimacy with God the Father, and He has an intimacy with God the Holy Spirit. Ang Holy Spirit may intimacy din sa Father, sa Son, at ganyan din ang Father may intimacy sa Son at saka sa Holy Spirit. They love each other. At yung kanilang pag-ibig na yan is overflowing, nag-o-overflow. Gusto nilang i-share itong love na to, itong experience sila sa bawat isa, na doon sa kanilang creation. Kaya lang wala silang mapagbuhusan. Okay? So, ang ginawa nila, they make a decision to make man. Sabi ng Genesis, let us make man after our own image and likeness. So, yung love ng God is mag-o-overflow doon sa sa mga tao kasi sila yung magiging object of love ng God. Okay? Kaya lang, alam natin ang story, after creation, they fell into sin. Si Eva at Adan, yung ating ninuno, ay nagkasala. Okay? So, it is already pre-planned by God. Ang sabing ganun, let us bring them back. Okay? Kasi we are what? Family. Okay? We are family. Okay? Pero ako nabasa na isang commentator na sabi gano'n, ang pangalan daw ng God ay Elohim. Okay? Ang word na Elohim ay plural. Hindi siya singular. Yung word na El is a singular name of God. Pero pagka dinagdagan mo na siya ng Im, naging Elohim na siya ay nagiging plural. Okay? Kumbaga parang sa English, di ba? Yung lalagyan mo ng S, yung dulo, pagka may S, nagiging nagiging plural, no? O kaya naman, let's say yung leaf, L-E-A-F, pagka ginawa mong L-E-A-V-E-S, may E-S na sa dulo, nagiging na siya, plural. Yung word ng im sa Hebrew is parang S sa English o E-S. Yung nagiging plural siya. So, ang pangalan ng Diyos is El Shaddai, di ba? El Elyon, di ba? El ang pangalan niya. Ngayon, pagka dinagdagan mo ng I am Elohim, siya ay nagiging compound name. Okay? Kaya naandun na yung Trinity. Okay, sabi nila, wala ang Trinity, hindi tayo maniniwala sa Trinity. Yung sa 3-in-1. Hindi tayo maniwala dyan. Hindi. Kasi sa pangalan pa lang ng God, yung Elohim is already a plural. That's why ang sabi ng God, let us. Di ba? May kausap siya. Nag-uusap yung Father, yung Son, at saka yung Holy Spirit. Sabi nila, let us make man. Hindi niya sinabing, let me make man. Di ba? Kung ang kausap niya yung sarili niya lang, sasabihin niya, let me. Pero ang translation ay iba. Let us. Ibig sabihin, may kausap. Yung mga oneness, yung mga Unitarian, sabi nila, hindi, ang kinausap dyan, angels. No, hindi pwedeng kausapin ng God ang angels sa sabihin, let us. Bakit? Ang angels ba ay merong power mag-create? Wala. That's why
angel cannot be a part of yung creation system. Creation din siya, nilikha din siya. Ang pwede lang mag-create ay yung merong power to create, yung God. Bakit siya tinawag na Elohim? Bakit niya sinabing let us? Ang ibig sabihin nito, it is a compound name of God. Nandun yung Father, Son, and Holy Spirit. It is referring to a family relationship. At ang sabi ng Bible, nung bumaba daw si Jesus, the Word became flesh and He is full of grace and mercy. Yung grace ni Lord, yung mercy niya, nag-o-overflow. Okay? Yung love ng God, nag-o-overflow. Kaya lang hindi nila makontain yung love na yun. That's why they have to make man para yung pag-ibig niya ay mag-overflow sa atin. Recipient tayo ng love ng God. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Kung ma-experience lang natin yon, talagang naandito sa heart. Sabi nga ni Peter, full of joy. Undescribable. Okay? Hindi mo pwedeng i-describe yung joy na binibigay sa iyo ni Lord. It can be experienced but it cannot be described. Okay? Kaya yung mga Christian, hindi mo maintindihan kasi minsan yung joy nila, kahit meron silang crisis, dumadaan sila sa crisis, kapag yung nag-overflow yung joy sa kanila, masaya pa rin sila. Sabi nila, nabubuwang na siguro to kasi bili mo marami ng pinagdadaanan sa buhay and yet, nakangiti pa rin. Okay? Hindi nila alam kasi yung joy na yon is unexpressible. Yung undescribable. Yung love ng God is also undescribable. Pwede sigurong i-describe mo, you can say something about it, but it's not enough. Sabi nga, words are not enough to describe the love of God. So, it is overflowing. At tayong lahat is, naging object of His love. Okay. Sino sa inyo naniniwala? You are loved by God. Amen. Praise God. So, because of that, nagkasala ang tao, napahiwalay. Sabi ng Bible, the wages of sin is death. Tayong lahat mamamatay spiritually. At namatay tayo spiritually. We were separated from God. Pero ang sabi ng Bible is this, God for whom and through whom everything was made. It is God who made everything, choose to bring many children. Gusto ng God na bumalik tayong lahat sa Kanya. Okay? Paano babalik tayo sa Kanya? Sabi, it was only right that He should make Jesus. Through His suffering, a perfect leader to fit to bring them into their salvation. Ang salvation ay sa pamamagitan lang ni Jesus. Si Jesus ay nag-suffer daw. Yung maging tao ka lang is already a suffering. At tapos mabuhay ka na na ikaw ay dinidespise ng mga tao. It is already a suffering. Nung kinuha niya yung cross, suffering. Nung namatay sa cross, is already a suffering. And the greatest suffering He faced on the cross is when God imputed upon Him the sin of men. Yung kasalanan ng tao, yung judgment sa kasalanan, ibinigay sa Kanya. And then, nung naandun siya doon sa cross, di ba, nag-cry out siya, my God, why have you, forsaken me? So, ang point lang is, bakit niya sinabi yon? My God, why have you forsaken me? Kasi binayaran niya yung kasalanan ng tao, which is, He was also separated from God the Father and from God the Holy Spirit. Yung kanilang relationship, yung nag-overflow na pagmamahal nila, yung kanilang intimacy, biglang naputol. Napahiwalay si Jesus. That's why He called the Father, my God. He called the Holy Spirit, my God. Why have you forsaken me? Because He was separated and He is suffering for our sins. Diba? Ano ang dahilan daw? Sabi, so now Jesus and the ones He makes holy have this same Father. Pag tayo ay naniwala kay Jesus, tinanggap natin siya as our Lord and Savior, ano mangyayari? We will become
the children of God. We will be forgiven from our sins, we will be justified, we will be sanctified, at tayo ay magiging anak ng Diyos. So, bilang member ng family ng God, okay, dahil naniwala tayo kay Jesus, we have the same Father. Yung Father ni Jesus is also our what? Father. Yung God, hindi lamang creator natin, but nagkaroon tayo ng intimacy, nagkaroon tayo ng relationship, we call Him Father. That's why yung mga disciples, nung sinabi ng mga disciples, Lord, teach us to pray. Ano sabi ni Jesus? When you pray, pray this prayer, Our Father. Okay. Sa kanila, hindi sila tumatawag ng Our Father. Ang tawag nila is God, the Creator of heavens and earth. Okay. Creator lang sa kanila ang God. Pero to call God your Father, it means you have an intimacy. Meron kang relasyon sa Diyos. Hindi ka lang creation, but you are a special child of God. Amen? Praise God. So sabi ni Jesus, you can now call my God as your Father because I call Him my Father. Si Jesus lagi niya sinasabi, my Father. Okay. My Father works in me. I will prepare a table, a room, a place for you in my Father's house. Bakit? Kasi meron silang, intimacy. Okay. So sabi niya, you are qualified to call God as your Father dahil meron din kayong, intimacy sa Kanya. You are now recipient of the love of God. Amen? So lahat ng mga nagrepent sa kasalanan, lahat ng mga nagtumanggap kay Jesus as their Lord and Savior, they automatically receive the love of God. Okay? Mararamdaman mo sa sarili mo that you are forgiven by God, you are accepted by God. And you are, you know your future. Meron kang, buhay na walang hanggan. At ang sabi ng Bible, that is why Jesus is not ashamed to call them His brothers and sisters. Kasi, nung tayo tumanggap kay Jesus, naging brother natin si Jesus. He is our real big brother. O siya pala yung big brother. Okay? And our real big brother, at ang tawag niya sa atin is, my brother and my, sister. So, when we are in the presence of God, sasabihin ni Jesus, Father, yung aking kapatid, si Chanel, di ba? Father, yun ang aking kapatid, si Chanel. Okay? She is also your daughter. Okay? And she can call you, Father as well, just like me. Because we now belong to the whole family of God. Amen? So, yung pag-ibig nila nag-overflow is, ibinuhos daw sa atin. And we are recipient of that love of God. Amen? Hallelujah. And if we have that love of God, kinakailangan mag-overflow din sa buhay natin to. The same love is maibahagi din natin sa ibang tao. Okay? So the question now is this. Paano tayo mabuhay as a family of God? How to live as a family? So tayo pala dito ay Anong tawag sa atin? Family. Okay, we are family. As a family, or the church as a family is, okay, we need to what? Love one another. Magmahalan tayo. Kasi, na tayo? Family na tayo eh. So, sabi dito sa John chapter 13, si Jesus nagsabi dito so now I am giving you a new commandment. Love each other. Just as I have loved you, you should love each other. Magmahalan kayo. Okay. Diba? Magmahalan kayo. Ito ay divine love. Agape yung sinabi dito. You have to agape. Okay. Ang ibig sabihin is magkaroon kayo ng unconditional love sa bawat isa. Okay. Sabi ni Jesus, the world will know that you are my disciples if you love one another. Meron pa sa pamilya nag-aaway, na nagpunong-puno ng hatred. Okay. Meron, pero hindi yun ang tunay na family. Ang tunay na family is, nagmamahalan. Okay. Nagmamahalan. Kaya,
tayo dito, dapat isipin natin, tayo ay family. Okay? Ang family, hindi nag-iiwanan. Okay? Meron mang umalis, babalik pa rin. Di ba? O sila Foreman na andito. Ang family nila nasa Manila. Pero hindi sila forever dito. Babalik din sila doon. Kasi andun ang family nila. Kaya sila napupunta dito, nagsasacrifice. Kasi dahil sa kanilang family. Okay. Yun daw mga survivor ng World War II, yung mga sundalo na nahuli, yung mga PAW. Okay. Wala na silang pag-asa sa buhay nila. Yung iba, hindi na nga kumakain eh. Yung iba, talagang doon na lang nagpapakamatay sa kulungan. Pero yung matagal na lumaban sa buhay. Okay. Nung tinanong sila, bakit nyo na-survive ang hirap sa kulungan? Okay. Alam niyo, ang sabi nila ganito, tumitingin kami sa langit at ang nakikita namin ay ang aming pamilya. Ang motivation nila to survive is for their family. Kasi mahal nila ang kanilang pamilya. Okay. So nagsasacrifice ka kasi alang-alang sa iyong family. Okay. So the same thing with us, tayo pamilya. Kaya ang problema sa simbahan, ang tingin nila hindi pamilya. Kaya pagka si pastor nagsalita o napagsabihan sila ng hindi maganda, ang gagawin, may stumble. Ayoko na dyan, alis na ako. Punta na ako sa ibang simbahan, mas maganda naman doon. Okay? Dinala ka ng God dito eh. Meron kang pamilya andito. So, may stumble ka ba? Iwanan niyo ba ako? Di ba? Imagine mo, kami lahat ng mga pastor na andito, sa lahat ng local pastor, nag-commit na kami sa simbahan. Nasabihin namin, pamilya na namin itong simbahan. Dito na kami magbibigay ng buhay namin. Diba? Okay. Dito na kami, hanggat sa atin, sa denomination natin, sa church, is hanggat dito kami naka-assign, talagang ibibigay na namin yung lahat. Diba? Meron ako simbahan na halos tagain ako doon sa lugar. Pero I don't mind. 'Di ba? Kahit kahit tagain ka kasi mahal mo yung mga tao eh. 'Di ba? Yung story ni Matthew, ganun din pala si Matthew sumulat ng gospel. Ang story niya ay ganito. Pumunta siya sa lugar na kung saan hostile ang mga tao doon sa mga Hudyo. Okay. Kasi galit yung mga tao doon sa mga Hudyo. Pero may pag-ibig siya ni Lord doon sa mga tao. Meron siyang love of God. Kahit parang nasa lions din siya, ginawa niya, pumunta pa rin siya, nag-preach pa rin siya ng gospel. Nakarating siya doon sa India. Pati si Thomas. Di ba? At tapos, ang nangyari sa kanya, dahil nalaman siya ay Hudyo, at ang pinapangaral niya is a Jewish Savior. Okay. Ang ginawa sa kanya, hinuli siya. Sinunog siya. Okay. Kaya lang problema, nung sinisindihan na yung mga kahoy, ayaw mag-apoy. Ayaw mag-apoy. So, ang ginawa sa kanya is, hiniga na lang siya sa floor, pinako na lang siya. Okay. Hanggang siya ay, namatay. Diba? Kasi, ang commitment nila ay grabe doon sa simbahan. Gusto nila na, maramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos at sila ay, yung maging isang family. May kausap ba ako? Amen. Kayo ay second generation na kayo. Second generation na kayo ng church. You are already the Joshua generation. Pero, yung mga minahal kong first generation, di ba? Si Joshua at si Caleb na lang natitira. Okay. Ito, Sorinelo at si Martin. Okay. Kasama si Sister Arlene. Di ba? Okay. Asan na yung minahal ko? Okay. Hindi ako minahal. Iniwan ako. Hindi naman ako naglalabas ng sama ng loob.
Pero that's family. That's family. At tapos mayroon nag-PM sa akin. Sabi, ay kayo pa pala, pastor dyan. Diba? Dahil kami mag-asawa, nag-preach kami. Ibibigay namin ang sarili namin sa simbahan, sa bawat isa. Bakit? Ang sabi doon sa John 3:16, ano sabi sa John 3, 1 John 3:16? Alam natin yung John 3:16, pero yung 1 John 3:16, ito ang namimiss natin. Kasi John 3:16, Jesus gave His life. But 1 John 3:16, ang sabi, we know, okay, let's all read together, 1, 2, and 3. We know what real love is because Jesus gave up His life for us. So we also ought to give up our lives for our brothers and sisters. Tingnan niyo ang early church. Diba? Hinuli sila at pagkatapos, nilagay sila doon sa arena. Yung mga tao is manonood ng theater o nando sila sa theater. Okay? At tapos yung mga tao, ang entertainment sa kanila is papaano mabuhay na ang kalaban mo ay leon. Pero ang ginawa ng mga Christian, silang hinuli, ano ginawa nila? Kinobera nila yung bawat isa. Kasi ayaw nila na kainan ng leon yung naando sa loob. At yung isa ay nagsasacrifice. Siya na lang ang mapapakain sa leon para wag kainin yung iba. That's what real love is. Kaya kahit sila pinapakain sa leon, yung mga early church is lalo silang dumadami. Kasi yung mga nanonood, sabi nila, kakaiba itong simbahan. Sabing ganun. Kakaiba itong mga born again na to. Bakit? Kasi committed sila sa bawat isa and they are willing to die for one another. Amen? And because of that, okay, yung mga tao na hindi nakilala kay Kristo, naniwala sila. Lalo silang dumadami. Bakit? Kasi nakita ng mga unbelievers, paano sila committed sa bawat isa. Amen? O, kaya ba natin ito? Okay. O, kayo ang new Joshua generation. You are the real Joshua generation. Wala na yung mga Moses generation. Okay. Nandun na sila sa wilderness na iwan na. Andito na tayo sa new promised land. Okay. At ang gusto ni Lord is, magbigay tayo ng pagmamahal sa bawat isa. Amen ba? Amen? Okay. Hindi po club ang simbahan na pag ayaw mo, alis ka na. Hindi. Ang simbahan ay nagmamahalan. Yung bang pamilya mo, pag ayaw mo na, uwi, ayoko na sa inyo. I-deny na kita. Okay. Wala akong tatay, wala akong nanay. Diba? Hindi pwede yun. Okay. Kasi kahit ayaw mo sa nanay mo, sa tatay mo, pag nag-fill up ka ng ng application form, meron nakalagay doon. Sino ang pangalan ng nanay at tatay mo? Isusulat mo pa rin yun. Di ba? Because you belong to a family. Okay. Kaya sa bahay na naandito, mga may pamilya, lahat naman tayo may pamilya, bawal magalit sa nanay at sa tatay. Hindi sila perfect, pero kinakailangan mahalin natin sila. Huwag tayong magalit sa ating mga kapatid, di ba? Sa mga manghud natin. Okay, sabihin natin, paglaki ko, yari ka. Okay. Di ba? Babariling kita. Okay. Di ba? Pinapaplanuhan na. Hindi ganun. Okay. Family tayo. Dapat magpapakita tayo ng unconditional love. Okay. Di ba? Kung si Arlene lang ang mamahalin ko, kung ako lang magmamahal kay Arlene, may stumble ako sa kanya eh. Di ba? Dahil yung love ng God na sa akin, unconditional. Mahal ko sa Arlene, sila Martin. Di ba? Sila Ronelo. Munti ko na makalimutan pangalan. Di ba? Nagmamahala kami unconditionally. O tayo kaya, gano'n kaya tayo ngayon? Okay, mag-commit tayo na magmamahalan tayo kasi
Inutusan tayo ni Lord na magmahalan sa bawat isa. Unconditionally. Amen? Sabi niya, just as I have loved you. Bakit sinabi? Balik tayo doon sa ating Bible scripture. So, sabi niya, I am giving you a new commandment. Bakit sinabi ni Lord, this is a new commandment? Sa Old Testament, ang command ganito. Love your, neighbor as you love yourself. Mahalin mo daw yung kapitbahay mo. Hindi pamilya. Kapitbahay. Okay. Tapos pangalawa, as you love yourself. Okay. Pagmamahal mo sa sarili mo. Ang standard mo, paano mo mamahalin yung tao sa iba, is based on how you treat yourself. Diba? On how you treat yourself. Kasi yun ang basis as you love yourself. Kung mahal mo sarili mo, ganun din ang pagmamahal na ibibigay mo sa kapwa mo. Pero ito ay tinawag na new commandment. Why it is new? Because hindi sinabi ni Jesus as you love yourself. Love each other just, as I have what? Just as you love yourself? No. Sabi niya, as I love you. Ang standard ng new command to love is based on the love of Jesus. Not on how you love yourself. It is on how Jesus loves you. So kung mahal ako ni Jesus, I know the love of Jesus, then yung love na yan ang ibibigay ko sa kapwa ko. And this time, it is not my neighbor, my family. Diba? Deep ang relationship. Okay? Unconditional ang pagmamahal. Kaya, this is called a new commandment. So, church is a new commandment. Naintindihan niyo ako? Amen? Because the love of Christ is unconditional. Lahat tayo mahal ni Jesus. Kahit sino tayo. That's unconditional. Namatay siya sa atin na walang dahilan. Di ba? Hindi dahil sa ikaw ay gwapo, mayaman ka, hindi siya nag-qualify. Lahat ng disqualified ay kino-qualify ni Jesus. Minahal niya lahat. Okay. That's unconditional. Ganon din daw pala ang pagmamahal natin. That's why the early church is growing, hindi lang dahil sa nagwi-witness sila, but the world sees how they love each other. Nakita ng mundo kung paano sila nagmamahalan. Sabi nila, gusto ko nung pag-ibig na yon. Okay. Gusto ko maranasan yung pag-ibig na yon. And that's why they join in the church. Kaya sila ay naniniwala kay Christ because they want to have an experience of the love of God. Amen ba? Amen. Praise God. Number 2, kinakailangan daw let's forgive one another. Okay. Sigurado sa simbahan merong offenses. Okay. Kahit nga mga apostles nakaka-Istambulan sila. 'Di ba? Meron silang mga issues. Si Paul ni-rebuke niya si Peter. 'Di ba? Si Mark, nagkaroon sila ng problema ni Paul. Si Barnabas at si Paul, nag-away sila. Nag-argument sila. Meron silang tawag dito? Character flaws, sabihin natin. Meron silang weaknesses. Pero that doesn't mean hindi naging dahilan yun para sila ay maghiwa-hiwalay, mag-away-away ng forever. Hindi. They learn to forgive each other. In fact, sabi ni St. Paul, forgive. Okay. Forgive. Okay. Ano sabi niya sa Colossians 3:13? Sabi dito, basahin natin, 1, 2, and 3. Bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Yun.
Diba? Sabi ni Lord, forgive us as we have forgiven those who sin against us. Utos ni Lord to, na tayo ay magpatawad. Okay. Diba? Ang forgiveness is, inaalis yung mali ng bawat isa. Okay. Ang sabi ng Bible, love, covers no, record of wrong. Okay. Ang ibig sabihin nun, kapag ang isa sa atin ay nagkamali, buburahin mo na yung pagkakamali na yun kasi pinatawad mo na. Diba? Hindi ko nga alam kung ano kasalanan ni Erling sa akin eh. Pero meron mga moment na humingi siya ng sorry sa akin. Pero hindi ko na alam kung ano yun. I-recall ko, hindi ko na alam kung ano yun eh. Diba? Kasi, yun ang forgiveness. Kinakalimutan. At ako din, mayroong offenses kala Martin. Hindi ko alam kung alam ko pinatawad nila ako. At hindi ko alam kung natatandaan pa nila. Mali siguro na subconscious kung i-recall. Pero hindi na ma-recall kasi nag-erase. Diba? Nag-start over again. Kahit sa mag-asawa, ganun eh. Pag nag-away, ang law sa happy marriage ay kinakailangan daw, do not dig old bones. Ang tawag doon. Ibig sabihin, meron na kayong mga grievances na nilibing na. Okay? Nabulok na nga yun eh. Wala na nga yung flesh nun eh. Bones na lang. At tapos sabi mo, teka muna, sandali, hukayin ko yung, yung pinaglibingan ko, hanapin ko yung old bones. Okay? Parang ganito. Ikaw, Chanel, nung isang taon, ginawa mo na yan. Ay, binabalik pa. Diba? Nung isang linggo, ginawa mo yan. Ngayon, ginawa mo na naman. Okay. Ay, binabalik pa. Okay. Wala nang balikan. Wala nang balikan ng offenses. Kasi nang forgive na tayo eh. So, para maging healthy relationship natin, sigurado merong offenses yan. Okay? Pero kapag tayo na-offend, walang iwanan. Kasi pamilya tayo eh. Magmamahalan tayo. Diba? Ayoko na dito kasi na-offend ako eh. Okay? Punta na lang ako sa ibang simbahan. Papunta mo dun, ma-offend ka din dun. Tapos punta ka sa kabilang simbahan, na-offend ka na naman. Napakalalim na ng sugat ng heart mo. Okay? At tapos sabihin mo, ayoko na magsimba. Kasi dun sa simbahan, puro hypocrite ang nandun. Okay? Kasi, bakit ganon? Masyado nang malalim yung sugat mo. Hindi ka kasi patawad. Nakuha niyo ba ako? Sa lahat ng mga nasa online, are you still with me? Diba? Kaya sabi ni Lord, forgive, sabi ni Paul, just as Christ forgave you. Tayo nga araw-araw humingi ng forgiveness agad eh. Bakit? Kasi araw-araw nagkakasala tayo sa Kanya, pero we always start again and again and again. Bakit? Kasi si Lord mapagpatawad. Amen? Kung sabi ni Jesus, sabi ng mga disciple, Lord, how many times are we going to forgive? Okay. 7 times? Sabi ni Jesus, no. 70 times 7. Ang ibig sabihin nun, forever. Okay. Non-stop. Non-stop ang forgiveness. You always, seek forgiveness. Amen? Okay. Amen ba? Love one another, forgive one another. And number 3 is, Number 3 is accept one another. Ang sabi ng Bible is this, accept one another then, just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Romans 15:7. Ang sabi diyan, tanggapin niyo yung bawat isa. 'Di ba? Tanggapin niyo ang bawat isa. Okay. Hindi, iba lang, ito lang ang aking mahal. Ito lang aking kaibigan. Ayoko ng kaibigan sa mga ito kasi sila, yung hindi ko sila gusto. Okay. Meron akong hindi matanggap sa kanila. Hindi. Lahat ay
tag dito, nagmamahalan. Okay. Hindi ko nga alam sa church eh. Minsan na nalilito ako sa simbahan eh. Kasi sa simbahan, merong best friend eh. Di ba? Wala akong makita sa Bible na kinakailangan may best friend ka sa simbahan. Di ba? Ang aking best friend si Martin. Sa inyo, hindi ko kayo best friend. Okay. Siya lang ang best friend ko. Okay. Di ba? Pag nakita kami dito, "Hi, Martin!" Mga gano'n, di ba? Sa iba, ay, dead ma lang. Okay. Di ba? Kasi siya lang best friend ko eh. Okay. Okay. Wala akong makita sa Bible na magkaroon ka ng best friend. Di ba? Kung meron kang best friend, lahat dapat best friend mo. Narinig niyo ako? Okay. Kasi sa simbahan, dapat tinatanggap lahat. Okay. Hindi yung isa lang ang lagi mong tinatanggap. Lahat ay tinatanggap. We accept one another. Kahit sabihin natin na meron tayong, tawag natin dito, ayoko dito, hindi mo siya suplado itong tao na to. Hindi ganun, okay? We must learn to what? Accept. Okay. Kahit nga yung bumalik, nawala na, tapos bumalik dito, accept pa rin. Okay. Di ba? Oh, Herman, tagal mo na umalis ha. Tuloy mo na, huwag ka nang bumalik. O, di ba? Hindi ka na-accepted dito. Hindi. Di ba? Praise God, after 1 year, bumalik si Herman. Di ba? O, di ba? Accept pa rin. Okay. Kahit 1 year na. Di ba? Praise God. Kasi sabi sa Bible, accept one another. Okay. Yung iba na lang, nahihiya nang bumalik eh. Okay. Parang feeling nila, hindi nila sila tatanggapin sa simbahan. Hindi. Kasi ang utos sa Bible, accept one another. Kaya tayo na nandito, okay, pag bumalik si Herman, huwag niyo sabihin, ang prodigal son, bumalik. Okay. Okay, huwag niyo gaganunin. Okay. Okay. Magpesta tayo, may bumalik na prodigal son. Okay. Huwag ganun. Okay. Praise God, yung ating prodigal son na si Kenneth, bumalik. Okay. Walang ganun. Okay. Kasi sabi dito, accept one another. Okay. Hindi naman natin alam kung anong pinagdaanan niya sa buhay niya. Diba? Tapos nagiging judgmental tayo. Okay. Basta pag nandyan, gagawin daw natin? Accept. Okay. So walang discrepancy sa loob ng simbahan. Walang discrimination. Walang racism sa loob ng simbahan. Okay? Number 3 is this, carry one another's burden. Ang burden ko, burden nyo rin. Ang burden nyo, burden ko rin. Tiga, magtutulungan tayo. Okay. Kaya yung burden ko sa church, dapat burden nyo rin. Hindi lang ako nagdadala. Okay, bakit church pastor, madaling makalbo. Okay. Kaso naman, may problema sa simbahan, ako lang nagdadala eh. Hindi. Dapat kasama ko kayo. Di ba? Oh. Yung ating mga project sa simbahan, gusto natin ganito. Si pastor lang ang nagkagawa. Bakit kaya? Okay. Hindi maganda yon. Okay. Kasi ang sabi ng Bible, sa Galatians chapter 6, verse 2, sabi, bear one another's burdens, so fulfill the law of Christ. Ano ang law ni Christ? Love one another. Pagka daw tayo, para ma-express natin ang pagmamahal sa bawat isa, carry the burden. Tignan niyo yung mga langgam, di ba? Kahit mabigat yung kanilang binubuhat, kaya nilang buhatin kasi sabay-sabay silang bumubuhat. Yung weight ay na nakakaya ng isa kasi marami siyang kasama. Pero kung siya lang, siguradong dagan yan, di ba? Patayan langgam na yan kapag binuhat niya yung troso na yan. Pero kaya niya kasi meron siyang kasama. Okay. So, tayo ay nagtutulungan dito sa loob ng simbahan. Okay. We carry each other's burden. Hindi kanya-kanya tayo dito. Tayo ay nagtutulungan. Okay. Praise God. Naintindihan niyo ba ako? Amen. That's why yung vision natin, hindi lang akin to. Sa bawat isa sa atin. Okay. Lahat tayo ay participant of the same burden na binigay ni Lord sa atin.
Kung meron tayong project, ganun din. Yung project ng ating national church, yung mother church natin, birthday natin yun. Di ba? Yung mga project nila, di ba? Meron tayong anniversary, gagastos dun sa sa inares. Yung gastusin doon, hindi lang, kayo na lang dyan, malayo naman kami, hindi. Makikishare tayo sa burden sa kanila. Okay. Di ba? Kahit pa paano, nakakatulong tayo. Kaya tayo sa Bisaya, sabi natin, ano po kami? 20,000. Ang burden nila, 200,000. Okay. Okay. Gagastusin doon sa foundation natin. Okay. O sabi namin, pwede ba maki-share ng burden? Okay. O sige, ilang troso? Okay. Ano lang, 1%. Okay. Diba? At least kahit pa paano, nakakatulong tayo. Yun ang kaya natin eh. Diba? Pero kung kaya natin, babayaran natin yun para wala nang problema yung ating mother church. Okay. Pero hindi natin kaya, makikishare lang kami. Okay. At least, meron tayong burden na dinadala. Okay. Nakukuha niyo ba ako? Amen. So tayo as a church, as a family, tayo nagtutulungan. Kahit naman sa pamilya di ba? Okay. Meron akong kilalang pamilya dito. Yung panganay talagang nagsusumikap mag-aral. Bakit? Sabi niya, pag natapos ako, tutulungan ko yung aking kapatid na makapag-aral din. At tapos pag kami lahat graduate na magkakapatid, hayahay na yung buhay ni mama at ni papa. Okay. Kasi gusto nilang yung burden ng parents ay maalis at sila yung magdala. Okay. Okay. Naintindihan niyo ako? Amen? Praise God. Okay. So, sum up ulit natin. Sabi ng Bible is, a family, love one another. The family, forgive one another. Okay? The family, accept one another. And the family, carry one another burden. Praise God. Manalangin tayo. Lord, maraming po salamat. We thank you, lahat po nung nasa online. We pray, Lord God, that you touch their lives, Lord God, at maunawaan namin. And kami, we will declare, we will serve the Lord. Ang burden ng aming national church, ng aming mother church. Lord, we will carry, Lord God, the same burden, Lord. And as they serve, we will also serve you, Lord God. Kami na nandito, we will carry on the vision that you have given to us. And Father, we pray, Lord, na ma-establish kami sa iyong pagmamahal sa bawat isa. Na kami, makita namin sa aming mind, sa aming heart, na anuman ang mangyari, anuman mga problema, anuman challenges na harapin namin as a church, we will stand together as one because we are family. Lord, maraming po salamat. We join with the burdens of our leader, kay Apostle of God, and all the burdens of the Execom of God. We stand with them and we stand as one. We pray, Lord, in the name of Jesus, na pagpalain mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Father. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hi everyone, ako po si Jessa Sorbito from Rizal 1 at ngayon po ay iti-testify ko ang faithfulness ng Diyos dahil po sa pagbibigay ko ng tithes and offering. I am a public school teacher and I've been in the service for 7 years. Sa church, laging pinagpipray yung promotion sa work at dahil matagal na rin ako sa service, naisip ko na magpa-promote. Pero sa pag-file kasi ng promotion, may mga preparations ka rin na kailangan gawin. So, tinuloy ko yung master's ko, nagpa-renew ako ng PRC ID at nag-ipon ng pertinent papers at sinamahan na rin ng sipag sa pagtatrabaho. Ang daming kailangang i-prepare na documents but God has blessed me with people na sobrang supportive at panayan tanong nila, meron ka na bang ganito? Sendan kita. Samahan kita sa ganito. Ano pang kailangan mo? Nung dumating na yung time ng evaluation, kinabahan ako kasi mas magagaling sa akin yung mga kasabayan ko na nagpapapromote. Yung isa, 12 years na in service at marami ng papel.
At yung isa, 3 years pa lang pero ang dami na rin involvement sa school. So nagpray na lang ako. Sabi ko, Lord, mukhang wala akong laban sa mga to. Pero Lord, ikaw lang ang meron ako. 2 slots lang po ang open for promotion at 3 kami na nag-file. Sabi ko, Lord, ang sakit para sa isa kapag hindi siya yung nakapasok. Ikaw na ang bahala sa akin, Lord. Nung evaluation na, nagkatalo-talo kami sa points ng education. Sa masters kasi, kapag naka 30 units ka, equivalent sa 10 points. Kapag hindi ka umabot sa 30 units, automatic 0 ka. At 27 units pa lang ang nakakredit sa akin. Kasi natagalan ng pagpasa yung prof namin, pero dapat talaga 30 units na ako. So, useless, naging 0 din ako, yung education ko. At feeling hopeless na ako nun. Pero ang nangyari pala ay pare-pareho kami hindi umabot ng 30 units at mas mataas pa pala yung units na na-earn ko sa masters kesa sa mga kasabayan ko na nagpapapromote. To make it short, nakuha ko po yung isang slot sa promotion kahit na mas magagaling yung mga kasabay ko dahil sa favor at grasya ng Diyos. So, pumirma na po kami ng appointment at waiting sa schedule ng oath-taking. Kapag oath-taking po ay may binibigay na cash incentive ang LGU. At kapag hindi raw naka-attend ay hindi na mabibigyan. Kasabay po yun ng nakaraang convocation. Sabi ng mga kasamahan ko, ma-absent ka na sa church. Sayang naman kung di mo matatanggap. Diba? Pero sabi ko na lang po, Lord, kayo na po ang bahala. Kung para sa akin yung blessing na yon, makukuha ko rin yon in any form, kahit na hindi pera. Pero pagpasok ko sa school after ng convocation, pinatawag ulit yung mga newly promoted at saka pa lang daw ibibigay yung incentive with catering pa. Kasi hindi pala binigay yung cash incentive nung hindi ako naka-attend. At pagbalik ko nga sa convocation, dun pa lang binigay. Ang sabi po sa Romans 10 verse 11, hindi mabibigo ang sinumang nananadig sa Kanya. Tunay nga po na if we are faithful to God at lagi tayong umaasa sa mga pangako niya, the more He will amaze us. Basta maging faithful lang po lagi tayo sa ating tithes and offering, God will move on our behalf. Ako po muli si Jessa Servito from Rizal 1. Glory to God po and God bless us all. Receive this blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord give His countenance over you and give His peace. Shalom and God bless.